China. Inis na inis na inis sa kanilang dalawang talo sa Gilas. Tinambakan kasi sila dito sa Pilipinas sa FIBA World Cup, kaya gusto nilang makabawi sa Gilas sa Asian Games. Pero nang inakala ng China na makabawi na sila sa Gilas sa Asian Games, nung tinambakan nila ang Gilas at half ng 20 ang kanilang lamang, ay biglang gumuho ang kanilang gusto na makabawi sa Pilipinas simula sa third quarter nang nagpakawala si Justin Brownlee ng 3 sunod-sunod na 3 points to make the lead reachable. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. China, inis na inis na inis sa Gilas, at mas lalong gumuho ang mundo ng China nang nagpakawala si Justin Brownlee ng 2 miracle shots to end the game at dalhin sa 1-point win ang Gilas laban sa China. At wala nang mas gugulat pa sa kanilang star player at leading scorer na si Zhang Zhenlin, who is putting in averages of a team high 13.5 points, 7.9 rebounds, 2.5 assists, 2 steals, and 1.5 blocks during the Asian Games. Hindi makapaniwala ang US Division I player na tinalo sila ng Gilas sa pamamagitan ng isang back-to-back 3-pointer by Justin Brownlee. Kaya gustong makabawi ng China at gumanti sa Gilas. Pero mukhang ang tagal pa atang maglalaro muli ang China at ang Gilas sa FIBA, kaya tinarget nila si Justin Brownlee. But they failed dahil ang nakita kay Justin Brownlee ay hindi enhancing kundi reducer. Kaya failed pa rin sila dahil it just shows na hindi pa 100% si Justin Brownlee sa Asian Games. How much more kung fully healed na ang injury ni Brownlee ay siguradong tambak na naman ang China. But their only consolation para sa China ay pwedeng hindi na makakalaro si Justin Brownlee sa FIBA kapag pinatawan na ng suspension. Pero on our side, ang importante ay atin ang gintong medalya. And again, we won it fair and square. Hindi kasi makapaniwala ang China na tinalo sila ng Gilas sa Asian Games dahil lamang sila ng as high as 22 points, kaya napakasakit ng kanilang talo. Inis na inis na inis sila sa Gilas at gusto na nilang makaganti as soon as possible. Samantala, ang Philadelphia 76ers ang koponan na nangunguna sa problema. Ang 76ers ay isa na namang kinikilala bilang team turmoil. 2 taon lang ang lumipas mula nang panoorin ang dating number 1 pick na si Ben Simmons na hindi naglaro at nagdulot ng pagkasira ng Roosters. At ngayon naman, nagbabalik ang Sixers sa gulo na ito, kasama naman si James Harden. Sa buong offseason, ang ginawa lamang ni James Harden ay kunin ang $35.6 million na contract option bago hilingin ang isang trade. At nang hindi siya na-trade, tinawag ni James Harden na sinungaling si team president Daryl Morey. At pinangakuan niyang hindi na siya lalaro pa para sa koponan na pinamumunuan ni Morey. Dumalo si Harden sa huling mga araw ng training camp at nag-ensayo upang tuparin ang ilang contractual na obligation bago siya hindi sumipot sa mga ensayo bago sa preseason finale. At ang tanging pag-asa ng 76ers ay baka mapanatili nilang maayos sa ilalim ng kamay ng reigning NBA MVP at 2-time scoring champion na si Joel Embiid at ng kanilang guard na si Tyrese Maxey
sa ilalim ng unang season ni Coach Nick Nurse sa koponan hanggang maayos ang sitwasyon na ito. Ang mga umalis sa team ay sina Shake Milton, Georges Niang at Jalen McDaniels. At ang mga karagdagang players ay sina Patrick Beverly, Mo Mamba, Danny Green at Kelly Oubre. At aabangan natin si Tyrese Maxey, pero alam naman natin na si Joel Embiid ay always the player to watch para sa 76ers. The season will ultimately rest on which players, if any, they get for James Harden, and if Joel Embiid can remain at an elite healthy level. Kung wala si Harden ay ito ang tamang panahon para kay Maxey na sumiklab sa isang mahalagang papel sa pag-score at patunayan na maaari niyang maging pangalawang player sa 1-2 scoring punch. Extended ang rookie deal ng 2020 first round pick na si Tyrese Maxey mula sa Kentucky, kaya't maaring makatipid ang koponan sa salary cap space para sa susunod na season. Sinabi ni Nurse na gusto niyang maglaro si Maxey ng mas agresibo at umaatake at ma-develop ang pagiging isang 3-point shooter kapag may pagkakataon. Naniniwala ang 76ers na maaring maging all-star si Maxey at kung maglaro siya malapit sa ganong antas, mas magiging mapadali para sa Sixers na malampasan ang Harden Storm. At ang mga mata ngayon ay nakatutok kina Nikola Jokic at Jamal Murray habang hinahanap ng Nuggets ang kanilang back-to-back NBA title. Ito ang pang-10 season na Coach Michael Malone kasama ang Nuggets, at ano kaya ang inaasahan para sa Nuggets ngayong season? Si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets ay tinalo ang Miami Heat sa 5 laro upang itaas ang kauna-unahang Larry O'Brien Trophy ng franchise. Ang kombinasyon ni Nikola Jokic at Jamal Murray ay nagdala sa Denver sa 16-4 na record sa playoffs, kabilang ang pag-sweep sa kanilang rival na Los Angeles Lakers sa Western Conference Finals. Nakuha nila ang buong atensyon ni LeBron James at Anthony Davis at ang Lakers matapos marinig ang ilang umano'y pagyayabang mula sa Miles City High. At angkop na ang Lakers ay nasa lungsod para sa opening game ngayong October 24 when the Nuggets raised their championship banner to the raft. If we're serious about being a team that can repeat, if we're serious about trying to be a team that can be a dynasty, we have to bring our best every single day. I don't want to live in the past. At yan ang sabi ni Coach Michael Malone. First order of the business para sa Denver Nuggets ay ang paghahanap ng kapalit para sa veteranong guard na si Bruce Brown na pumirma ng malaking kontrata sa Indiana Pacers at magkakaroon ng mas maraming minutes si Christian Braun. Ganun din ang guard na si Reggie Jackson at si Peyton Watson. Pinagmamalaki ng Denver ang isa sa mga pinakamagaling na starting lineups ng liga na kinabibilangan ni Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon at Kentavious Caldwell-Pope. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.